ito yung mga binabati ko si Senator Amy Marcos ng mga Tamba vloggers, mga PBBM vloggers ngayon. Ito yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Sabi dito, kasi nagagalit sila ngayon kay Senator Amy Marcos, itong mga vlogger na ito, kasi dahil nga dito sa ibinuking ito ni Senator Amy Marcos na sabi niya, ang laki-laki ng budget nila. Yan, may nila ha. Sino yung nila na tinutukoy ni Senator Amy Marcos dito? Yan ang malaking tanong. Okay? Ang laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko ang budget sa akin. Nasa 25 million daw. Yung pagbili ng mga Facebook ads. Ayan, tingnan mo nga naman. Napapansin ko ito eh. Kasi nung manonood ako ng balita, yung mga ads na nagsulputan, paninira ni former President Duterte. Saksi ako dyan. At ngayon, meron sigurong napansin itong si Senator Amy Marcos na pati siya ay sinisiraan na. No, hindi pa naman nagbintang si Senator Amy Marcos kung sino specifically ang nagpa-ads dito sa mga Facebook at sa YouTube. Kasi nakikita ko yan sa Facebook, pati sa YouTube. Talaga, advertisement talaga ng YouTube at advertisement talaga ng Facebook, nagsulputan talaga. Napapansin ko yun. Okay? Especially, so far, ang nakikita ko, tinitira nila si former President Duterte at si VP Sara sa kanilang mga ads. So obvious na, binabayaran talaga nila, naglaan talaga sila ng budget para dito. Ang tanong, bakit nila ginagawa ngayon ito? Okay? Sa tingin ko, ginagawa nila itong mga pautot nilang advertisement na ito kasi takot na sila sa 2025. Alam nilang mananalo ang mga Duterte sa 2025. Hindi mo makikita na merong mga government officials o isang mga vloggers o isang private individual na naglaan ng budget para siraan si Presidente Bongbong Marcos o si Martin Romualdez. Hindi mo makikita yan sa advertisement ng mga Facebook at YouTube. Ang makikita mo lang, it's purely organic na yung mga DDS vlogger, talagang ipinagtanggol itong mga Duterte laban dito kay Martin Romualdez, laban dito kay Presidente Bongbong Marcos. And that's the truth. Real talk tayo dito. Diba? So, napapansin rin pala ito ni Senator Amy Marcos at alam ko meron yung itong source sa kanyang revelasyon na ibinigay. Okay? Na merong naglaan ng 25 million. So saksi ako dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Hindi siya para sa akin, opinion ko ito, hindi siya nagsisinungaling dito. Meron talagang 25 million na para lang dito nakalaan na budget. Yan ay Facebook ads, YouTube at kung ano-ano pang video tutol sa akin. Okay? Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. Imagine that one. Naglaan sila ng 400 million. So kung ating ibabase ito sa mga sinasabi ni Makagago na sila ay binabayaran kasi umamin naman si Makagago at alam naman natin yung mga vlogs ngayon ni Makagago, lahat paninira ng mga Duterte. Di ba? Paninira kay Kibuloy. Lahat ng mga tao na nag-criticize ngayon sa gobyerno kay PBBM at itong si Tambaloslos, naglaan sila ng budget dito. 400 million na paninira sa ating lahat. Pati siya. Kapatid ito ng presidente pero sinisiraan. Okay? So ngayon, hindi natin alam. Hindi muna tayo magbibintang
kung sino specifically ang nagbabayad nito. At itong 400 million pesos na ito na paninira para lang mag-advertisement, ang tanong natin dito, saan galing itong pera na ito? The Mudge Forever. Hi, Donmar. Hi po. The Mudge Forever. Saan galing ang pera na ito? Galing ba ito sa isang private individual? O galing mismo sa bulsa ng politiko? O galing ito sa pera ng kaban ng taong bayan? Yan ang malaking tanong dahil 400 million ito, masakit ito sa taong bayan kung ma-proven na ito ay pera ng gobyerno. Pera natin itong lahat. Na sana itong 400 million na ito, ilaan ito sana sa mga proyekto para yung bigas natin ay maging 20 pesos sa kanilang promise, sa kanilang target, na hanggang ngayon 70 pesos, 60 to 70 pesos na ang bigas. Di ba? Oh. So, meron tayong mga pobreng mga kababayan sa bundok, kung saan-saang sulok ng bansang ito, nagsasuffer ng kanilang mga sakit na wala silang pangbayad pang hospital. Oh, pero ito, kung ma-proven ito na itong 400 million pesos na paninira ng mga advertisement na ito ay kaban ng bayan, masakit ito sa mga taong nangingilangan ng pera. Masakit ito. Talagang pangdudurog ito sa taong bayan. Kaya nga, sabi dito, pero yung overall daw nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Kibuloy malamang mas malaki pa. Imagine that one. Sabi ni Senator Amy Marcos, kung merong budget na 400 million para sa paninira ng ads ng kalaban ng gobyerno, ha? Meron ring ba't ko ba nasabi na kalaban ng gobyerno ang kanilang target dito? Kasi wala namang ads na sinisiraan si PBBM at si Tambaloslos. Walang ads na nakikita. Lahat ng mga ads na makikita natin sa Facebook, sa YouTube na paninira, tungkol dito sa mga Duterte at kung ano-ano pang kumalaban, nagkikriticize sa gobyerno. Di ba? Wrong pala yung term ko na kalaban ng gobyerno. Hindi. Nagkikriticize ng gobyerno pala. Iba kasi yung kalaban ng gobyerno Di ba? So, ngayon, sinabi dito, ang mas lala dito, meron pa palang separate budget. Galing na ito kay Senator Amy Marcos may separate budget para kay Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy na mas malaki pa dito sa 400 million. Grabe guys. Grabe talaga ito. Hindi ko na hindi ko na ito matanggap yung ganitong mga pangyayari. Sira talaga ang taong bayan dito. So yan, galing yan mismo sa kapatid ng presidente. Ngayon, dito naman kay Senator Amy Marcos, bakit hindi mo ang tanong ko ngayon, Senator Amy Marcos, bakit hindi ka direkta na pupunta doon sa Malacanang at pagsabihan mo yung ating presidente? Malaking chance na pakikinggan ka doon. Kasi you are the sister. Kapatid kayo. Bakit hindi mo magawa? Kasi kung hindi mo ito magawa na kausapin si Presidente Bongbong Marcos, siguro matatawag itong gawa-gawa mo lang ito. Hello po, Pangga Mercy. Good afternoon, Kuya Donmar. Ayan. Solid ka DDS. Ayan, yung moderator natin na si Pangga Mercy, present. So, ganyan ang siste ngayon. Ako, naniniwala ako na posibleng tama itong mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. Kasi nakikita ko talaga, may ebidensya. Sino dito ang nakakita din ng mga advertisement na paninira ng former President Duterte at kay Kibuloy? Sige nga, kayo dyan? Mag-komentaryo kayo dyan. Sinong nakakita? Sige. Tingnan natin.
Kasi gusto kong malaman na hindi lang ba ako ang nakapansin. Gusto ko ring malaman na napansin rin nyo, di ba? Sabi dito sa Facebook, watching here from Davao del Sur, Mericnol Cavajal Nebres. Ayan. Di ba? So, posible na ito ay naglaan talaga sila ng budget dito dahil takot na takot sila sa administrasyon na hindi nila no? Takot sila na baka matalo sila sa 2025 election. Okay? Galing na yan mismo kay Senator Amy Marcos. Sinabi na niya yan dati na itong si Martin Romualdez baka gusto itong mag-prime minister kaya sulong ng sulong dyan sa People's Initiative na yan. Di ba? Di naman tayo nagsisinungaling dyan kasi merong mga balita na siya mismo galing sa kanyang bibig. Di ba?